kababalaghan na hindi natin mawari o may paliwanag. Ang mga tikbalang, duwende, white lady at manananggal ay ilan lamang sa mga tinatawag nating Filipino mythology. Parte na sila ng ating kasaysayan. At dahil ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang ethnic group, magkakaiba rin ang mga kwento tungkol sa mga ito. Alamin natin ang mga pinakasikat at madalas ay kinatatakutan nating mga Pilipino pagdating sa kwentong kababalaghan. Tikbalang. Ang tikbalang ay madalas nakikita sa mga bulubunduking lugar. Ito ay sadyang malaking nilalang na may kalahating katawang tao at kalahating hayop. Sabi sa istorya, nililigaw ng mga tikbalang ang mga travelers at pinaiikot-ikot nila ito sa isang lugar. Ang mabisang panlaban sa pagkaligaw ay baligtarin ng damit na suot. Manananggal. Ito'y parang vampira na nakahati ang katawan at sumisipsip ng dugo ng tao. Sa mga pelikula at kwento, kapag kabilugan ng buwan ay kusang nahahati ang katawan nito upang maghanap ng pwedeng biktimahin. Mapapatay mo lamang ang isang manananggal kapag sinabuyan mo ng asin ang kalahati ng kanyang katawan dahil hindi na ito pwedeng bumalik dito. Ang tiktik. Ang tiktik ay isang klase ng aswang. Kapag nakita mo ang tiktik na nasa harap mo, ang ibig sabihin nito ay siya'y nasa likod mo. Mapaglinlang kasi ang mga tiktik. Ginagamit nila ang kanilang mahahabang dila sa pagsipsip ng mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Alam na alam mong may tiktik dahil sa tunog ng mga ito na tik, 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 tik. Balbal. Ang balbal ay kumakain ng katawan ng patay. May kapangyarihan silang mag-hypnotize ng tao habang kinakain nila ang mga bangkay. Tiyanak. Ang tiyanak ay mga batang di umanid na matay habang sila ay sinisilang pa lamang. Para sa mga Katoliko, sila ang mga hindi pa naisisilang na bata na hindi pa nabibinyagan. Kapag ang tiyanak ay nakapili na ng bibiktimahin nila, nag-iibang anyo na sila. Mula sa pagiging sanggol, nagkakaroon na sila ng pangil at pumapangit na sila. Ang aswang. Ito na siguro ang kinakatakutan ng mga Pilipino sa lahat ng mga mythological creatures. Ang aswang ay pwedeng maging isang balbal, tiktik, vampira o isang bruha. Ang mga aswang ay nabubuhay na parang karaniwang tao rin. Nakakaramdam sila ng saya, lungkot, umiibig at nagagalit rin. Nagiging aswang lamang sila kapag sumapit na ang gabi dahil ang paniniwala nila ang Diyos ay natutulog sa mga oras na yun. Kapag Semana Santa, ang kapangyarihan ng mga aswang ay mas lumalakas dahil di umano'y patay ang Diyos at naghahari ang kadiliman sa mundo. Parte na ng kasaysayang Pilipino ang mga kwento tungkol sa mga ito. Kaya hanggang sa susunod na undas, mag-ingat tayo dahil baka may katabi na pala tayong manananggal o kaya naman may kapre na nagkakagusto sa atin. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.